Okay, let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, salamat po for this wonderful night na binigay niyo sa amin. Thank you for all the hearts na nandito ngayon, especially our new joiners, si Jean and si Jomar. Lord, please guide us po ngayong gabi sa aming pag-aaral and kayo po ang mauna sa amin. I-open niyo po yung hearts namin, whatever po yung aming mapapag-usapan, Panginoon. And may you be glorified sa amin pong pag-aaral, Panginoon. Muli, dear Lord, kayo po ang gumabay sa amin ngayong gabi at binabalik po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan in Jesus' name. Amen. All right, good evening, good evening. Ah, sino sa inyong gustong mag-testimony? Yung before you believe. Gusto niyong ano, sino ba diyan ang ano, yung konting kwento lang na bago bago ka naging believer. Meron diyan. Wala? Ako na po, Ladinel. Oh, yan, sige. Okay. Para next time, iba na po. Yan, yan. Sige, pakinggan natin si Celine ha, sa kanyang testimony. Sige, mag-off cam na lang po. Okay lang po ba? Okay lang, sige, sige, sige. Sige po. Para madinig din po ng best friend ko. Yun, okay, sige. Kung paano nakilala ko po ang Diyos, that was last year po na nasa peak ako nung pagmamadali sa buhay. As in, ako po mismo yung nagsaset ng timeline sa sarili ko na dapat by this month, may bagong work na ako, ganun. Dapat nakalis na ako sa Paris Group kasi nga po ikakasal ako noon. Hanggang sa yung mga ka-work friends ko po sa company nakahanap na ng bagong work. Tapos ako nandun pa rin. Doon ko na po naramdaman yung parang frustration. Bilang nagmamadali, I started questioning the Lord. Bakit ganun po? Ako yung gustong-gustong umalis pero ako yung naiwan. And then one day sa office, out of nowhere, tinanong pa ako ng Ninang Jerry na, is Jesus is God? At kung alam ko daw po ba yung Trinity? Hindi po talaga ako nakasagot nung time na yon. Kasi ang alam ko lang, basta may Diyos, naniniwala ako sa Kanya. Pero hindi ko po pala siya tunay na kilala. Na wala po pala akong relasyon sa Kanya. Nagsisimba po ako pero hindi ako nagbubuklat ng Bible, ganon. Hindi ko nga po alam paano magbuklat ng Bible talaga nun. Tapos simula po nun at dahil po sa tanong na yon, nagkaroon po ako ng interest to know more about the Word of God. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa buhay din ng Ninang Jerry kasi ginamit po siya ng Panginoon bilang instrumento para magabayan po ako. Sinumulan niya po ako nung naturuan about sa Romance Road. Doon po. Tapos napaka-timely din po talaga na meron daw pong online Bible study for new believers at kayo nga po yun. And yung season po na yun yung naging turning point ng buhay ko talaga. Doon ko po naramdaman yung deep desire at longing, yung genuine hunger po na para mas maintindihan yung salita ng Diyos at para mas lumalim po yung faith ko. Tapos doon ko lang din po na-realize na kaya po pala hindi ako nakakaalis sa Paris Group noon kasi may purpose po yung Diyos. Na kailangan ko po pala munang matutunan sa salita niya at higit sa lahat, magkaroon po ng tunay na relasyon sa Kanya. Ang biggest takeaway ko po from that waiting season ay meron po talagang joy sa waiting. And when you choose to trust God's timing po talaga, dun mo marirealize na worth it po talaga maghintay.
Parang naging life verse ko din po yung Jeremiah 29:11. Yung for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Yung plans to give you hope and a future. And dun po sa waiting season na yun, I am found. And praise God po, I am now currently working dun sa company na dati tinatanong ko lang yung sarili ko na ano po kayang feeling na magtrabaho sa company na yon. At ngayon po, nandun na po ako. Grabe po pala talaga kumilos ang Diyos sa buhay natin. Hindi man dumating agad yung sagot sa panalangin ko, pero dumating po sa tamang oras, tamang paraan at may kasama pong pagpapala sa spiritual life namin. So, ayun po. Yung to God be the glory po talaga. Okay na po. Okay, wow, thank you. Thank you, Celine. Ah, meron pa ang gusto? May gusto pang magkano diyan? Hello, good evening po. Hello po. Hi. May chine-check lang ako kung umattend eh. Hello sa inyong lahat. Ay, Ninang. Hi, Jo. Hello. Buti naman, nagising ka. Oo nga po Welcome eh. po natin si Jomar. Galing siyang, sa Philippines siya, nasa Philippines. Pinagising ko pa sa mama niya. So, Hmm? Sabi mo? start na kaya? Oo. Sige. Start na Ate daw. Jackie, Hindi pa kami gusto ko nag-start. testimony. Ay. So, si Jackie daw. Jackie, go ahead. Ako na lang din. So, Oh, sige. kagaya din po ako ni Celine dati sa Pilipinas. Parang seeking ako sa truth. Tapos nagtry akong magbasa ng Bible. Hindi ko siya maintindihan. Parang ano lang, nagbabasa lang ako ng comics. Walang dating. Pero nung nag-start po ako mag-Bible study, doon ko unti-unting naintindihan yung Bible, kung paano magsalita yung Panginoon sa life ko din. And doon ko na-realize na hindi pala talaga sa religion nababase kung gaano natin kakilala yung Panginoon, kundi sa relationship natin sa Kanya. So dito ko lang din po na-develop yung faith ko sa pagba-Bible study talaga. Kaya nakita ko po yung kahalagahan ng Bible study kasi dito tayo lumalago as a Christian. Yung thinking ko before kasi yung pagba-Bible study is parang conversion ng religion ba na i-convert ka or isasama sa church. Pero dito ko napatunayan na hindi mahalaga yung religion. And at the end of our life, hindi naman religion yung tatanungin kung sa langit tayo mapupunta o hindi. Pero yung basis doon para makaakyat tayo sa langit is kilala ba tayo ng Panginoon. And makikilala tayo ng Panginoon if meron tayong relationship sa Kanya. So, I'm thankful din po sa Bible study kasi dito ako nagkaroon ng relationship sa Panginoon. Dito lumalim yung faith ko. And I praise the Lord kasi dinala niya ako sa kanya sa pamamagitan ng mga tao na ginamit niya as instrument para makilala ko siya. Ayun po. Okay, thank you. Meron pang gusto? Baka may gusto pa dyan bago tayo mag-start ng ating ano.
Okay, wala na? Sige. Thank you sa testimonies nyo, ha. Alam nyo kasi ah, wala kasing aksidente sa Panginoon. Lahat yan is as per His plan. Meron siyang mga bagay na hindi natin maintindihan. But then, yun yung may purpose lahat ang nangyayari. Kagaya ng testimony ni Celine, bakit hindi pa siya nakaalis kaagad doon. Kasi may purpose. May purpose ang Panginoon lagi, no, sa atin. So, kagaya ni Jomar ngayon, tsaka ni Jean, hindi aksidente yung nandito kayo ngayon na naka-join ng Bible study. Merong purpose ang Panginoon diyan. Kasi walang aksidente sa Panginoon. Lahat 'yan may purpose. Ako noong bago ako naging believer, sabihin niyo na yung pinaka pasaway na tao. Andun ako. Ako yung araw-araw lasing, ang daming bisyo, ah, kung saan lang natutulog. Ayun. Tapos, basta pasaway yan. Ang kapatid ko andyan, si Melissa, alam niyan. But then, nakapunta ako rito, hindi ko nga alam kung paano din. Basta ano lang, try lang. Ayun. Nakarating ako rito, ganun din, pasaway pa rin. Hanggang sa, ah, ayun, naka-join ako ng church. May nakapag-share din sa akin ng gospel. Hindi ako sinukuhan. Si Pastor Tupas ang nag-ano sa akin, nag-share. Siguro kung ilang beses pinaliwanag sa akin ng salvation, pero hindi ko naintindihan, umuulang ako para tigilan ako. Yung ganun, para tumigil na lang siya kasi hindi niya tapos pero alam niya siguro din na Ah, umuoo lang ako pero hindi naman siguro nadi-discern din ni pastor. So, hindi niya talaga ako sinukuan. Hanggang sa yun, talagang hindi lang maya't maya talagang hindi niya ako sinukuan. Yun, hanggang sa maintindihan ko na then I accepted the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior. And then yun, nag-start na nun yung pag nung matuto ko and then naintindihan ko na. And naging challenge din sa akin yung mga na pinag-lead ka bago pa lang ako, pinag-lead na kaagad ako ng Bible study, nagturo ni Pastor Erwin. So, ayun, nagtuloy-tuloy na. Nung una, akala ko kasi nga, lang, obligasyon ko yun. Yung pala, hindi. Mas naintindihan ko na kailangan talaga na kung may relasyon ka sa Panginoong Hesus, kailangan mo talagang pag-aralan yung kanyang salita. Okay. So, yun yung before I believe, yung ganun yung buhay ko. So, magulo. Hindi nga ako nakatapos ng pag-aaral kasi mas masarap ang barkada. Ano. At then, okay lang din kasi iba pala yung may purpose ang Panginoon para sa atin na siguro ito yung inaano sa akin, yung magturo sa Bible study. So, kahit papaano naman siguro makakatulong and also yung mga nakapag-aralan natin siguro naman nag-guide ako ng gusto ng Panginoon sa kung naintindihan niyo yung mga tinuturo ko. Ayun. So, ayun, doon tayo. Sige, start tayo. Basahin natin yung ah, John chapter 9. Basahin natin ng verse 35 to 38. John chapter 9, verse 35 hanggang 38. So, basahin ko Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? He answered and said, Who is he, Lord?
that I might believe on him. Ayan, senior ni Jay. Thank you, Jerlyn. And Jesus said unto him, Thou hast seen him, and it is he that talketh with thee. And he said, Lord, I believe, and he worshiped him. Okay, this is about a blind man na napagaling, no? Napagaling ng ating Panginoong Jesus. So, itong blind man na to, napakaganda nung ending nung kanyang story kasi nakakita siya. He was healed at nakatingin siya sa face ng ating Panginoong Jesus. Okay? And then sa verse 38, ang sabi, and he said, Lord, I believe. And he worshiped him. So naniwala siya. Okay? Dito sa story ito, bago natin nabasa itong verses natin, kung atras lang natin ng konti yung ating pagbabasa sa sa chapter na to, if we'll go back, itong taong ito, he came to faith in Jesus Christ. Okay? Paano siya, paano niya nakilala, paano siya, how he came to faith. Okay? Nandun yung sa, atras nyo lang ng konti yung yung pagbabasa. So, dito, sa story nito, makikita natin kung ano ba yung nangyayari, what happens bago tayo naniwala, before we believe. Okay? Sa mga nandyan na saved na, those who trusted the Lord Jesus Christ, meron talagang backstory, no, sa grace ng Panginoon. Okay, meron talagang lahat tayo may story before we believe. Minsan, kaya nag-ask ako ng testimony to go back. Kung ano ba yung, minsan kasi magandang maisipin nyo, no, lalahanin, kung ano ba yung nag-lead sa'yo to a point na ang sabi mo, Lord, I believe. Yung sa verse 38. Kagaya ni Celine kanina, yung point na yun daw, yung turning point na sa buhay niya na sinabi niya, Lord, I believe. Naniniwala na ako sa Panginoon. So, yun yung ano, kaya I asked testimonies kanina kung ano ba yung kalagayan natin before we believe. So, ganun din, tingnan natin, no? For the sake ni Jomar at ni Jean, ito kasi yung ano, kaya sinasabi ko hindi aksidente na nandito ka ngayon sa ating Bible study, no? Now, tingnan natin na yung verse 35, ang sabi diyan, Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? So, yun, no? Sabi diyan, Dost thou believe on the Son of God? So, when he had found him, yun, check natin yung word for word, no? Okay, dito sa story na ito, nire-remind tayo who it is that always make the first move in the salvation of a soul. Sino ba yung unang nagawa ng first move dyan? And when he had found him, sabi dyan, no? That is Jesus Christ. Itong tao na to has been cast out, was sought out by our Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus ang humanap sa kanya. Okay? Madalas pagka tayo
nagte-testimony or yung mga sinasabi natin, sasabihin natin, I found the Lord o I came to Christ. Okay, di ba? Ganun tayo. I came to Christ, I found Him, ganun. Pero in reality, the only way we ever found the Lord is because He first came to where we were. Okay? Siya yung unang naghanap sa atin, hindi tayo yung nakakita sa Kanya. So before you believe, Jesus first approaches you. This is what I'm trying to say na special na hindi aksidente na kayo ay na-invite dito or nag-join kayo. Pwede naman kayong hindi mag-join, pwede naman kasi in-invite lang kayo. But now, hindi aksidente kasi Jesus Christ found you. And that is what our verse said, no? So, he was cast out, okay, when he had found him. Yan ang sabi lang, nung makita siya ng Panginoong Jesus. So, it was Jesus Christ who first approaches you. Sinabi sa'yo ng Panginoon, oy, umattend ka, makinig ka doon. So, siya yung nagdala sa'yo dito kung saan makakarinig ka ng salita ng Panginoon Diyos. Okay? Again, sabi dito sa verse 35, no? He had found him. Okay? So, sabi dito, Jesus Christ found this man. Okay? So, if he found him, that indicates that at some point, Jesus Christ was looking for him. Tama ba? So, Jesus Christ is seeking. Luke 19:10. Luke chapter 19. Luke chapter 19, verse 10. Sabi dito, Luke chapter 19, verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Okay? The Son of Man come to seek and to save that which was lost. So, we should not be surprised to find the Lord pursuing this man. He came to this earth as a seeker. Okay? So, ang Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, He came here para kasi siya yung naghahanap. So, for the Son of Man come to seek and save that which was lost. So siya yung unang naghanap sa atin. Siya yung hindi tayo ang umano sa kanya. Meron daw mga church na sinasabi yung laging ng mga evangelism na focus yung church. Ang tawag nila doon mga seeker sensitive. But the problem with those churches meron silang sinasabi na everything about the church na design daw yon around lost people na who are seeking after God. Okay? Pero ang totoo po, nami-miss nila yung isang napaka-importanting point because it is Jesus Christ who seeks the sinner and not the other way around. Okay? Lagi po natin tatandaan na lahat ito ay nagmumula sa Panginoon Diyos. Wala tayong kakayanan na yes, we are being instruments lang, kagaya ni Celine now. Ginamit siyang instrument para sa kanyang kaibigan na maka-join dito. But we are not the one who initiate this. I mean, ang nag-ano talaga nito is ang Panginoong Jesus. Siguro, inano niya kay Celine na, invite mo si Jehan, ganyan. So, that's it. Ang Panginoong Jesus lahat ang gumagawa ng move, first move, okay?
You know why? Ang ang paano ko nasabi 'yon? Sabi sa Romans chapter 3 verse 11, Romans chapter 3 verse 11, ang sabi dito, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Nakita niyo yun? It is Jesus Christ who came here and He seek to save the lost. Kasi, ang sabi dito, there is none that seeketh after God. Dito sa Romans 3:11. Walang tao ang naghahanap sa Diyos. Okay? Man cannot and will not come to God on his own. Hindi po gagawin ng tao yun. That is why ang ating Panginoong Hesus came to earth to seek after those who were not seeking for Him. So siya yung lumalapit. Okay? Ang ating Panginoong Hesus ang gumagawa ng paraan, okay, para makita tayo. Siya yung nagdi-dictate ng ano. Okay? So, when the time na tayo lugmok na lugmok sa kasalanan, okay, yung we are lost sa ating spiritual blindness, spiritual deadness, Jesus came looking for you. Siya yung humanap sa atin. Okay? I-consider niyo yon. Isipin niyo ito, ha. There was a time na ang Panginoon, ang Diyos ng buong mundo, ng universe, ang Diyos ng glory, hinanap ka. Bago ka naniwala sa Kanya, before you believe, Jesus Christ approaches you. Just imagine what kind of love yung binibigay sa atin ng Panginoon Jesus. Dahil tayo, hindi naman natin siya hanapin. Kaya siya pumunta rito para siya yung pumunta sa atin. Siya yung unang nag-approach sa atin. Ganun tayo kamahal ang ating Panginoong Jesus. Okay? Again, balik tayo sa ating text sa John chapter 9. Balikan natin verse 35 ulit. Sabi diyan, and when he had found him, okay, so Jesus Christ not only looked for this man, but he located him. Okay? Alam niya kung nasaan mismo. Ha? Dahil ang totoo, he knew where to find him. Alam niya kung saan siya makikita. Okay? So again, nire-remind sa atin ng text na ito that Jesus Christ is a seeker. He is looking for sinners. Okay? At nire-remind din sa atin ito na ang Panginoong Jesus is sovereign. That is, He knows exactly where to find you. Okay? He knows exactly where to find this blind man. And ganoon din sa atin, alam niya kung saan at kung kailan tayo ay kanyang kung saan niya tayo makikita at kung saan. Okay? So, the day you were saved, sa mga na-save na, nag-accept na sa ating Panginoong Jesus, isipin nyo, yung day na yon na ma-save ka, it is not an accident.
kung mag-agree kayo sa akin, it is not an accident. Totoo, in reality, it is an appointment. Okay? So, it's an appointment. Hindi basta nangyaring na-bump mo si Jesus Christ o basta, uy, si Jesus Christ, gano'n, no? No one meets him accidentally. Okay? Jesus Christ is sovereign over the lives of his people and knows exactly kung saan sila makikita. And when, kung kailan, He will come to them. Okay? Kasi merong mga taong nakarinig na, but then, yung parang okay lang, parang lumampas lang dito. But then again, nakarinig ulit, ulit-ulit. And then, kagaya nangyari sa akin, unang-una, umuo lang ako kasi ayoko nang ang kulit kasi. Para lang tumigil na. Yung pala, hindi talaga ako titigilan. And then, the first time, the second time, lang ako, and then siguro several times yun. So alam ng Panginoon kung kailan na basta hindi nila ako tinigilan. Yan. Okay, alam ng Panginoon kung kailan siya darating sa iyo at kung kailan ka mag-a-accept at kung kailan ka niya pupuntahan. Okay? But now, it is our time. Today it is. Meron daw may pag-aaral. Okay, merong mga psychologist na nag-aral na 8 taon, nagre-research sila. Ang subject nila is about luck. Okay? And what makes some people lucky, while others are not. Okay? Napakarami nilang in-interview, libo-libo. Okay? So, and finally, they cracked the luck code. Sabi nila, luck isn't due to kismet, karma, or coincidence, but rather, lucky people just make good decisions. Okay? Meron silang librong ginawa, Changing Your Life, Changing Your Luck. Okay? The luck factor. Ang tao, kapag na-save ang isang tao, hindi po yun due to luck. Okay? Or good fortune. Or even good decisions. Okay? It is when a person meets Jesus Christ, it is only because of God's sovereign grace. Jesus sought them and found them. Sa Kristiyano, wala pong luck. Wala pong tayong good luck, no? Hindi po tayo naniniwala sa mga luck na ganyan. Okay? Ang pinaniniwalaan natin is yung will ng Panginoon. Okay? So, bago tayo naniwala, Jesus Christ approaches us. Okay? Siya yung unang nag-approach sa atin. Ano pa? Jesus Christ also addresses you. So, tingnan natin again yung verse 35. Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? Okay? So, yung story, it ends with the words of the formerly blind man. Sabi niya, to sa verse 38, Lord, I believe. Okay? Kasi tinanong ni yung Panginoong Jesus, Dost thou believe on the Son of God? And then sa huli, Lord, I believe. Sabi niya. Okay? However, before he opened his mouth to confess si Jesus Christ, ang Panginoong Jesus naman din ang unang nagsalita. Nakita niyo? It is Jesus Christ who spoke to him first. Okay, kanina ang Panginoong Jesus ang unang nag-approach sa kanya. Hindi siya yung
hindi siya yung nag-approach sa Panginoon. Tayo, ganun din. Ang Panginoong Hesus ang unang nag-approach sa atin, hindi tayo yung nakakita sa Kanya. Okay? And then, dito, at tapos, Jesus Christ also, siya rin yung unang, he first spoke, right? Okay? So, if you have been saved, there was a time when you confessed with your mouth the Lord Jesus Christ. Okay? However, before you ever open your mouth to confess ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, narinig mo muna siya. You first heard Him call your name first before you believe Jesus Christ addresses you. Tinawag ka niya bago ka naniwala, bago mo siya tinawag, bago ka nag-accept. Tinawag ka niya. Kaya ka nga nandito ngayon sa ating Bible study kasi tinawag ka niya. Okay? So before you believe, Jesus Christ addresses you. Okay? Tingnan niyo yung question niya, no? Does thou believe on the Son of God? Yun yung question ng ating Panginoong Jesus, no? Napakasimple nung tanong. It's just a simple question and yet there's more to it. Para kasing kung pag-aaralan natin, kung titingnan natin mabuti, no? Ang simple ng tanong, naniniwala ka ba on the Son of God? Does thou believe on the Son of God? Napakasimple naman ng tanong, no? Pero if we will study further, meron tayong makikita diyan na there is much more than it appears. Okay? Basta sabi lang, do you believe? Do you believe on the Son of God? Okay. Nung ginamit ng Panginoong Jesus yung name na Son of God, ginagamit niya yung title that he knew it meant something sa taong ito na kanyang kausap. Okay? Ang blind man na ito is a Jew. Okay? He's a Jew. Okay? Ang Jew is yung mga Israelites. Okay? Pagka non-Jew, Gentile ka. Okay? Yun ang sa Bible, no? Kasi minsan, yun nga, pagka nagbabasa kayo, madaanan nyo yun, he's a Jew, tapos ito the Gentiles, tayo yon yung mga Gentiles, yung mga hindi Jew. Okay? So, itong taong ito, he's a Jew. Alam niya, pag Jew kasi, alam niya yung Messiah, alam niya yung Son of God. Okay? Because it has been promised in the Old Testament na may Messiah will come. Ang Messiah ngayon, ang Son of God. So, he knew that the day was coming when the Son of God would come and save His people from their sins. Kaya alam niya yan, pinag-aaralan nila yan sa yung mga Jews, okay? Yan yung, kasi ano sila sa Old Testament. Old Testament law, and they're waiting for the Messiah. Ang hanggang ngayon, alam nyo, ang Israel, yung mga Jew doon, they're still waiting for the Messiah. They don't believe in Jesus Christ. Nakakalungkot, pero that is God's plan. And they will be saved. They will be spared. Yan, kasi Israel is, yun yung kanyang mga tao. No? Okay? So alam nung lalaking ito na kung ano yung Messiah, yung Son of God, kasi nga it is been promised in the Old Testament. So, yun. Tingnan niyo yung tingnan niyo yung tanong. Does thou believe on the Son of God? So, tingnan natin Hindi niya itinanong sa lalaking ito na, do you believe in the Son of God? The question was not, do you believe the Son of God exists? Okay?
marami kasing naniniwala kay Jesus Christ. Pero iba po yung believing on Jesus Christ. Maraming naniniwala in Jesus, but it is different in believing on Jesus. Okay? So yung inquiry that Jesus made to this man is the same question na tayong lahat must answer. Okay? That is, you have placed, binigay mo ba yung hope mo, yung faith mo kay Jesus Christ, on Jesus Christ as the Son of God, the Messiah, and therefore the only hope for your soul. So bago mo sabihin, yes, I believe, the Holy Spirit must ask you this question about Jesus Christ. Do you believe on the Son of God? So yung mga tao who merely believe in Jesus Christ have missed the point. Okay? Only those who believe on Jesus Christ can be saved. Tingnan nyo yung kaibahan, yung difference. It is only the preposition. Believe in Jesus Christ or believe on Jesus Christ can be saved. Only those who believe on Jesus Christ. Okay? Lagi kong in-example yung kasing believe, sabi nga sa John 3:16, no, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Kasi yung believe, meron akong katolikong Indiano na he's a faithful Catholic. Indiano siya. I am sharing sa kanya yung aking belief sa Panginoong Jesus. And he said, sabi ko sa kanya, you should believe sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya, ang sagot niya sa akin, naniniwala naman ako eh. I believe in Jesus Christ. So paano pagka nag-share tayo tapos sinabi natin you should believe in Jesus Christ. Ang sagot sa iyo, yeah, we believe naman eh. Naniniwala kami kay Jesus Christ. Sabi nga niya, meron pa nga silang may kwintas pa nga siya ng cross, tapos yung sa kotse niya, meron siyang cross din doon sa harapan, doon sa dashboard niya. Sabi niya, I believe in Jesus Christ. But then, he missed the point. Ang sinasabi dito na kind of belief sa ating Panginoong Jesus is that you have to put your trust in Him at sa Kanya lamang, siya lang. Kagaya nga nung for example, yung parachute, no? Kailangan yung mag-evacuate dun sa aeroplano kasi magka-crash and then meron kang parachute. Now, how you trust the parachute? Paano kung hindi bumuka? Eh di so ginawa mo, naglagay ka pa ng tali. Tali ka pa dun sa kung saan doon para kung hindi man bumuka yung parachute, meron ka pang isang option na hindi ka mahulog. So, where is your trust dun sa parachute na yun ay bubukas at magsisave sa'yo sa buhay mo? Okay? Yun nga din, yung tightrope walker, kung alam niyo yung story, doon sa ilalim ng may bangin, tapos may rope, nanunula yung lalaki sa rope, patawid, sa kabilang and then, sabi niya, palakpakan yung mga nanonood, ang galing mo, ang galing. Tapos bumalik siya, may dalang wheelbarrow. May tulak-tulak siyang wheelbarrow, ay nakatawid na naman siya. Tapos,
palakpakan na naman yung mga tao. Sabi ng isa, ang galing mo. Sabi niya, naniniwala ka, kaya kong bumalik uli doon, dala yung wheelbarrow. Sabi, yes, I believe. Sabi niya, okay, sige, halika, sakay ka sa wheelbarrow. Hindi siya sumakay. So, he believed, but he doesn't trust. So, yun po yung pagkakaiba nung believe na binibigay mo yung full trust mo sa Panginoon. Yun yung believe na sinasabi dyan dito sa John 3:16 na whosoever believeth in Him shall never perish but have everlasting life. Yun yung believe na sinasabi ng ating Panginoon Jesus na kailangan nating gawin. Yung believe na gano'n, na ilagay natin yung ating full trust sa Kanya. Okay? And sabi dyan, no, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Siya yung masasave. Siya ah, ah, yung magbigay ng kanyang belief na yung klase ng belief na nandun yung full trust mo that only Jesus Christ will save you. Okay? So that is the kind of belief na kailangan. Okay? Only those who believe on Jesus can be saved. Okay? Tingnan niyo yung, meron po tayong example natin, yung Matthew 7, verse 21. Matthew 7, verse 21. Ang sabi dito, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Hanggang 23. Have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I press unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Kita niya, these people, they believe in Jesus Christ. Okay? They believe in Jesus Christ, at tapos, sabi niya, and they call him Lord. Okay? Ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Lord, Lord shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat daw makakarating sa langit. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Okay? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? O, di ba? Panginoong Yesus, kami nag-prophesy kami sa pangalan mo. Okay? Nag-cast out kami ng devils, nagpagaling kami ng mga tao. In thy name, we have done many wonderful works. And then, sagot ng Panginoong Yesus, sa verse 23, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Kita nyo, hindi lahat. Because these people, they only believe. Yung believe na different. And whatever, ano pa yung ginagawa nila dito? They are assuming that yung work nila, they are working for the Lord Jesus Christ. They believe in Jesus Christ, and then they believe that yung kanilang mga ginagawa would save them. Okay? Pero sabi ng Panginoong Jesus, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sabi dyan, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Sa biyaya ng Panginoon, nasasave ang tao through faith. Okay? And not of yourselves. Hindi yung dahil sa sarili mo. It is a gift of God. Biyaya yon ng Panginoon. It is a gift. Bigay yan sa atin ng Panginoon. And then verse 9, not of works. Not of works. Hindi yung dahil sa mabubuting ginagawa.
Kagaya ng ginagawa ng mga taong yung kanina sa Matthew 7, they prophesy in his name, they cast out devils in his name, they done wonderful works in his name. Puro works ang inaasahan nilang makakapag-save sa kanila. Ha? That's why yung mga Muslims, mga uh, ibang religions, Catholics, mostly they rely on their works para ma-save, para maligtas, para makarating sa langit. Tanda ko, I'm a Catholic also before. Kailangan daw, mayroong 7 sacraments, tapos yung Holy Eucharist, kailangan mo sundin. And then, ano pa, kailangan, tapos may mga dasal-dasal na napakarami. Ah, kailangan mag-donate ka sa simbahan. Kaya tulad din ng Muslim, ganun din. Kailangan mong magbigay sa mag-charity, and then you have to go at least once sa Mecca. Ah, ang dami nilang kailangan gawin para ma-save, para makarating sa langit. But it's not what the Bible is saying. Ang sabi ng Panginoong Jesus, maniwala ka lang. Believe on Jesus Christ. Put your trust in Him. Yung linaw ito kasi yung salvation sa wala tayong kailangan gawin. For by grace are ye saved, biyaya lang yun ng Panginoon through faith. So let us put our trust and faith to our Lord Jesus Christ. Because sabi niya, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. John 14:6. Ayan o. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. No one else. Only our Lord Jesus Christ. Okay. So, sa story natin, di ba, Jesus Christ came to seek the lost. Siya yung unang nag-approach sa atin. And then, He is addressing us. Okay, sabi niya, do you believe in the Son of God? Okay. Yun din yan din yung yung tanong sa atin ng ating Panginoong Jesus when we first heard the gospel, yung kanyang good news, no? The gospel is about Jesus Christ dying on the cross, and then He was buried, and then He rose again on the third day. Okay? That is the good news na dapat nating paniwalaan. Okay? Tinubos tayo ng ating Panginoon Jesus sa ating mga kasalanan, at muli siyang nabuhay, at nilibing siya, and then muli siyang nabuhay. Okay, and that will be, and yun yung picture ng baptism na ginagawa after you have been saved, binabaptize. So yun yung symbolize, yung baptism sa water, ihiga ka sa tubig, it symbolizes your death, and then your burial, and then pag ahon mo, yun yung resurrection. Okay? So and then, pagkatapos noon, the Holy Spirit will work on you. If you believe, naniwala ka na, and then the Holy Spirit, siya yung magbubukas ng heart mo, ng puso mo. Okay? Siya yung mag-ask, do you believe in the Son of God? Now, tingnan natin again. Nasabi diyan, ang question ng ating Panginoong Jesus ay, ang question ng ating Panginoong Jesus, does thou believe on the Son of God? So ano pa yung napapansin niyo doon sa tanong na yun? So, para sa ating Panginoon Jesus, to ask this question was for Him to indicate that the Son of God is
actually available, no? And able to be trusted. Okay? Parang sinabi niya, doon sa tanong niyang yan, inaano niya na available yung Son of God. You can trust Him. Ha? Ah, ah, hindi lang siya basta tanong, no? Hindi basta tanong, no? It is an invitation. Okay? Jesus Christ was inviting this man to trust in Him. Okay? Ino-offer niya ang salvation. Okay? So, tingnan niyo lang ha. Do you believe on the Son of God? And babalik-balikan natin yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but have everlasting life. Okay? And then, that is the question. Does thou believe on the Son of God? Sabi niya, naniniwala ka ba? Do you believe on the Son of God? So, it was an offer. It was an offer of salvation. Jesus Christ is inviting this man. Okay? When the Spirit of God speaks to a person's heart about Jesus Christ, it is a heavenly invitation to come to Jesus Christ and allow Him to save them. Okay? So it is God who is doing everything sa ating salvation. Wala tayong ginagawa. Okay? Tingnan natin, kung ini-invite ka ng ating Panginoong Hesus ngayon, parang mahirap namang yatang tanggihan, no? Kung halimbawa si King, pangalan nito, sino ba yung King ng UAE? King, si ano na lang, si Maktoum. So, Dubai yun si Maktoum. So, sige, sa Dubai na lang, ang hari ng Dubai, si Maktoum. In-invite ka. Tatanggihan mo ba? O kung tanggihan mo, mahirap yata tanggihan yan eh. Di lalo na siguro kung ang nag-invite sa'yo is yung King of Kings, which is Jesus Christ. Ang problema nga, yung iba, napakarami po ang hindi nagre-respond. Masyado silang busy. Ang daming hindi nagre-respond sa invitation ng ating Panginoong Hesus. However, there are few who hear His voice and believe on His name to the saving of their souls. Very few yung mga naniniwala and nakarinig, okay? Sa Acts chapter 2 verse 21, Acts chapter 2 verse 21, masabi diyan, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. So dito sa text na ito, it reminds us that whosoever calls on the name of the Lord was first called by the Lord Jesus Christ. Okay? Now, again, balik tayo sa ating text. Does thou believe on the Son of God? John 9:35. Sabi dyan, does thou believe on the Son of God? And then sa 36, he answered and said, who is he, Lord, that I might believe on him? Who is he?
that I might believe on. Sino siya? Sino siya para maniwala ako? Okay? Kita niyo yung ano, itong taong ito, he was about to believe. But he could reach that, but before he could reach that point, na he was awakened to the truth of Jesus Christ. Yung parang nagising siya. Okay? Bago pa siya maniwala, alam natin na doon sa huli, sabi niya, I believe, no? Pero bago pa siya maniwala, bago pa siya maniwala, sinabi niya na, sino ka? Who is he, Lord, that I might believe on him? Sino ka para ako'y maniwala? Okay, so dito ginigising na yung espiritu niya, ginigising na. Okay? So before he reached that point na naniniwala na siya, ito yung umano sa kanya. Okay? So the Bible describes the lost man in number of different ways. Sa Ephesians 2:1, ang sabi sa Ephesians 2:1, Ephesians chapter 2 verse 1, ang sabi diyan, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Okay. Ang ibig sabihin pag sinabing dead in trespasses and sins, and then you hath he quickened. Yung quickened kasi that na ano yung you're dead. Ay dinidescribe dito that you are dead spiritually. Okay? Yun ang tinutukoy dito that you are dead spiritually because you are dahil sa sins mo. And you had he quickened. Ginising ka. Binuhay ka. So, gano'n, no? The Holy Spirit quickened you. Okay? So, dito, dinidescribe ang lost man, ang isang hindi mananampalataya as dead. Okay? Then, sa Matthew 23, ang tawag doon sa kanya is blind. And then, sa Ephesians chapter 5, verse 14, Ephesians 5:14, Ephesians 5:14, how dinidescribe dito yung ano? Wherefore he said, awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Okay? So dito, dinidescribe ang isang hindi nananampalataya as sleeping. Okay? Natutulog ka. Sabi, awake, gumising ka, and arise from the dead. Okay, so that's different ways pag-describe ng Bible sa isang lost. Okay? Yung mga hindi nananampalataya sa Panginoong Hesus, yun yung mga description. Dead, sleeping, blind. So that's how the Bible describes them. Okay, and then before you believe, yung buhay natin is nandun yung spiritual deadness, spiritual blindness, nakakomatos ka na, from which we must be awakened before we trusted Christ. Okay? Yung kailangan gisingin yung ating natutulog na espiritu. Okay? Una, sabi diyan sa verse 36, balikan ulit natin yung ating text. John chapter 9, verse 36. Sabi diyan, he answered and said, who is he, Lord, that I might believe on? Okay? Then, tingnan natin yung sagot niya sa verse 37. Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. So, yun yung sagot ng Panginoong Hesus. Ang sabi dito, you have seen him. Okay? Yung taong ito, he was born blind. Okay? But earlier, dito sa chapter ng John 9, earlier dito, Jesus Christ performed a miracle, and now, this man's eyes were opened. Okay, nakakita na siya. At yung matang yun na nakakakita, he is looking at the face of Jesus Christ. Okay? Kaya sabi ng Panginoon dito, thou hast
both seen him. Okay? So this man had been looking at Jesus Christ, but he did not really recognize him, for he was until Jesus Christ revealed himself. Okay? Nung i-reveal ni Jesus Christ yung sarili niya, noon lang truly nabukas yung kanyang mga mata. So itong taong ito, he was given sight 2 beses. Okay? 2 times. He saw Jesus Christ physically and then he saw him spiritually. Nakuha niyo? Bulag siya, he was born blind, and then that miracle ni Jesus Christ, pinagaling siya, nakakita siya. And then he is looking directly kay Jesus Christ. Ang sabi niya, who is he? That I might believe on him. Ang sabi ng Panginoong Jesus, nakikita mo siya, at kinakausap mo siya ngayon. So, 2 beses siyang nakakita. Yung una niyang na-restore yung sight niya, the first is physical, and then sunod ay spiritual. He saw Jesus Christ spiritually. Okay? Naalala niyo ba yung first time na ma-open yung mata niyo? Na nakita niyo ang Panginoong Hesus kung sino ba talaga siya? Okay? Hindi na siya yung nasa isip natin na ay siya yung kasi ang madalas na nakikita natin, natatanda natin pag when speaking of Jesus Christ, yung picture, no? Yung picture na yon na napakaganda lalaki, mahaba ang buhok, or yung kaya yung picture niya na nakapako sa krus. Okay? Na ano, so yun yung nasa isip natin eh. Okay? Ang hirap tanggalin na yun. Tandaan natin, yun ay imagination lang ni sino ba nag-drawing nung nag-painting ng Michelangelo yata. Hindi po yun ang hitsura ng ating Panginoong Hesus. Okay? Ang sabi sa Isaiah ba o sa ano? Yeah, hindi ko Isaiah or Jeremiah. Ang description ng Panginoong Hesus, ang hitsura ha, hindi siya kasi kung gano'n yung hitsura ng Panginoong Hesus, grabe, sobrang gwapo eh, ang sabi, ang description sa Bible, I cannot recall which, kung kay Isaiah. Pag nakita mo siya, hindi mo siya lilingunin. Okay? Pangkaraniwan lang yung hitsura ng ating Panginoong Hesus. Hindi mo siya lilingunin kasi kung gano'n siya kagwapo dun sa painting, okay? Na pinipicture nila na gano'n. Ewan ko naman kung hindi mo lilingunin, di ba? Lilingunin mo 'yun. Mestizo, gwapo, haba ng buhok, tapos ano, di ba? But ang ating Panginoong Hesus, hindi po mahaba ang buhok niya. Unang-una, hindi siya, pangkaraniwan lang ang istura niya. Isang typical na Israelites, ah, maitim, medyo maliit, and then, tsaka tandaan niyo, ang trabaho niya is karpintero. Okay? Meron bang karpenterong ganun kapogi? I mean, hindi naman ganun kapogi, but then, yung hitsura niya dun sa ano, masyadong grabe yung ano no? And then, Jesus Christ is a carpenter. Mahirap lang yung buhay niya. Okay? And then, ang sabi sa Bible, laging doon sa ministry niya, laging maraming nakasunod sa kanya eh. He is being followed. Ang dami sumusunod sa kanya. But then, tumatalilis lang siya eh. Tatalilis lang gano'n, wala na. Nakakatatakasan niya yung maraming tao. Another thing, tandaan nyo, nung si Jesus Christ ay ituro ni Judas doon sa mga huhuli sa kanya doon sa Garden of Gethsemane. Alam niyo ba kung bakit siya hinalikan ni Judas? Hinalikan siya ni Judas para makilala ng mga huhuli kung sino siya. Pero kung ganun siya kagwapo, ang ganda lalaki, sabihin mo lang, yung mahabang buhok na pogi. Malalaman na nila yun. Pero hindi, pangkaraniwan lang hitsura niya. Kaya, ang sabi ni Judas dun sa mga huli, kung sino yung hahalikan ko, yun si Jesus Christ. So, pagdating doon, hinalikan siya ni Judas.
para makilala. Hindi gano'n ka hindi po gano'n yung hitsura ng ating Panginoong Hesus. As we ano, yung na yung 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 figure na yon, yung icon na yon, hindi po yun ang ano. But now, nung makita mo si Jesus Christ spiritually, okay, you saw him as the true and living Son of God spiritually. Okay? Hindi natin hindi natin siya nakita personally, but then spiritually nakita natin siya. Okay? And that's how God doon natin siya natanggap, no? Okay? Hangga't hindi nabubuksan yung ating mga mata kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus, on really who He really is. Okay? Hindi natin siya makikilala. So before tayo naniwala sa Kanya, Jesus Christ must awaken you, okay, by opening your eyes. Makikita mo siya. I don't know how it works sa inyo, but then sa akin, no, hindi mo naman siya talaga physically kita eh. I cannot describe Jesus Christ physically, but then yung spiritual being ko, yung spirit, ano ko, I can see him. Yung, kumbaga, nakikita mo siya and how he works on you, on how he is helping you daily sa mga ginagawa mo. Basta, alam ko na experience nyo rin yun kung how you see him. Okay? So, until our eyes ay na-open na to see Jesus Christ, then only siya rin yung nagbukas ng ating mga mata. Okay? Ano pa? Sa verse 37, balikan ulit natin. Balik na. Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. Okay, ano yung napansin nyo? Sabi niya, una nakita niya, di ba? And then, it is he that talketh with you. Ibig sabihin, naririnig mo. Okay? Naririnig mo. So, itong taong ito, this blind man had spoken to Jesus Christ earlier dito sa chapter na ito. He had been speaking to him for few seconds before verse 37. Okay? Pero hindi niya na-realize yung boses na naririnig niya, and the words that is spoken to him were the words of the Son of God. Okay? Hindi pa niya na-realize yun. Okay? For the lost man, yung word of God often sounds like a foreign language. Okay? Though they recognize the words, they do not make sense until the Spirit of God opens their ears to recognize the voice of God. Di ba? Sabi nga ni Celine kanina sa kanyang testimony, hindi nga siya nag-open ng Bible. So, hindi niya naririnig ang voice of God, ang word of God. Okay? And then si Jolene, sabi niya, nagbabasa siya, but then hindi niya naintindihan. Okay? Yun yung sabi niya kanina. Hindi niya naintindihan kasi hindi mo maintindihan kasi wala yung Spirit of God. Yung Spirit of God, when you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit will come at siya yung mag-explain sa'yo. Doon mo malalaman yung sinasabi ng Bible. Doon mo maintindihan kung ano ba yung ako nung una, ganun din eh. Hindi ko maintindihan. Tapos, ang dami naman Bible. Bakit King James pa? Lalong mahirap. Hindi ko lalong maintindihan. Ang English nito, Old English. Bakit ito pa yung ginagamit natin? Pwede namang NIV o pwedeng yung ibang mga version. American, ano ba yun? But why, hindi mo na nga maintindihan. Tapos ganito pa, King James pa na Old English. Toket. Ha? Jesus said unto him,
thou hast been seen him, and it is he that talketh with thee. O di ba, napakahirap pa. King James Version kasi is translated word by word from the Greek, Hebrew and Greek Bible nung una. Okay? That's why we are using this kasi mas accurate yung ano. Siguro next i-explain ko. Next meeting natin yung about the Bible. Okay? And why we are using King James. So yun. Balik tayo sa mga unbelievers, sa mga lost, okay? The word of God is parang foreign language nga, no? Nakikita nila, nababasa yung word, pero it doesn't make sense. Okay? Hanggat hindi open ng Holy Spirit of God yung ating mga tenga. Okay? 1 Corinthians chapter 2 verse 4. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Ang sabi diyan, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but mali binabasa ko. Verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi diyan, but the natural man, ang natural man yung hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Okay? Ayan. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. So yung makinig, yung kasi hindi nila matanggap yung mga sinasabi ng Panginoong Diyos. Ang kung ano man daw yung nakasulat dahil sa Bible o yung word of God na yan, it is foolishness unto him. Okay? Neither can he know them because they are spiritually discerned. Okay? So hindi it is foolishness para sa kanila. Ganon din ako nung una, nakikinig ako, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Nung sabihin sa akin yung unang-una kong umuulan lang ako para tumigil na. Umuulan ako pero hindi ko talaga siya naintindihan. Okay? Until na ma-receive ko na yung Holy Spirit, doon ko lang talaga naunawaan ng gusto. Okay? Yung Word of God, yung salvation, about salvation. So sabi nga nung mga preacher o yung mga nagdi-declare ng gospel, sabi, you must be born again. Okay? Repent and turn to Christ. Okay? Para sa kanila, yung mga statement na yon, it's like foolishness. Okay? Kasi yung mga spiritual ears nila is hindi they are bingi sila. They are deaf to the things of God. Okay? Pero there is a moment when the Lord Jesus Christ comes to the blind and to the deaf sinner. Okay? Dumadating yung time na ang Panginoong Jesus will come and approach the blind and deaf sinners and they open their eyes and open their ears to see and hear yung kanyang salita. Okay? Sa kanilang puso. And in that moment, they are awakened. Okay? So naalala mo pa ba when you are awakened? Naalala mo pa ba nung yung mga mata mo is first open? Tapos yung marinig mo yung first time, yung convicting truth na ikaw ay isang makasalanan. At yung hope na available lang kay Jesus Christ. Naalala niyo pa ba yun? And for those who are new, Jesus Christ is offering you. He wants to open your eyes and your ears sa kanyang mga salita at binibigyan kanya ng pag-asa na maniwala but whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life.
at magkaroon ng everlasting life. May question ba kayo dyan? Kaya pinag-umpisa ko tayo sa testimony kasi nga before we believe, ano ba yung condition natin? Okay? Kung i-share mo yung story mo, saan mo umpisahan? Doon mo ba iumpisahan yon sa moment na nag-pray ka to receive Jesus Christ? O doon mo uumpisahan where you first believe? Alam nyo, in reality, your story begins long before you believe. Bago ka pa naniwala, nag-umpisa na yung story. Sabi dito sa Bible na pinag-aralan natin, before we ever believe, bago pa tayo naniwala, Jesus Christ approaches us. Ha? Jesus Christ addresses us. Jesus Christ awakes us to the truth kung sino ba siya. Bago pa tayo naniwala, ginawa nga na yun ng ating Panginoong Jesus. He is the one. Siya yung gumagawa. Okay? Lahat ng mga stories natin, nag-umpisa yan kay Jesus Christ and His work in us. Okay? It is all of grace. At ang resulta noon, we should forever be thankful sa Kanya. Even before we knew Him. Dahil si Jesus Christ, kilala niya tayo at tinawag na tayo to go to Him. Yun po ang kadakilaan at pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Jesus. Bago pa natin siya nakilala, He worked in us. Kaya sabi ko sa inyo kanina, it is no accident na nandito kayo ngayon, nag-join kayo sa ating Bible study because Jesus Christ seek you. Jesus Christ addresses you. Siya yung nag-approach sa'yo. Okay, go. Mag-join ka doon, makinig ka. And He addresses you and kung i-open mo yung heart mo sa ating napag-aralan ngayon, the truth of His Word, He will awaken you. Gigisingin ka niya. Yun ay work lahat ng ating Panginoong Jesus. Wala tayong ginawa. Because sabi nga, it is by grace that ye are saved. Okay? Through faith. Not of works. It is a gift of God. Not of works. That anyone should boast. Wala kang ipagyayabang. Because it is all Jesus Christ. Lahat-lahat. Siya lahat na may gawa. Kung maintindihan natin talaga yung salvation, especially yung mga sa inyo, mga new believers, when you are sharing the Word of God, it's so simple. It's kahit isang verse lang, you can sabi nga ni Celine kanina, yung Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. So, you can use that. You can use that verse kasi makikilala niya yung kasi may plano ang Panginoon. Bakit ba ano ba yung plano ng Panginoon sa iyo? Bakit kailangan makilala ka ni Celine? O bakit kailangan ma-invite ka ni Celine? Or bakit kailangan sabihin sa'yo ni Celine yung mga ano? Because there is a plan. Okay? Jesus Christ is already approaching you. Jesus Christ is already addressing you. He's inviting you. Okay? He wants to gisingin ka niya. Gisingin yung natutulog mong espiritu. That's the work of salvation. Ganon ang Panginoong Jesus. Hindi siya basta-basta
He came to seek and save the lost. Yun yung purpose niya lagi. Okay? Malinaw po ba? May mga tanong kayo? Hanggang dyan lang muna siguro tayo. Ngayon kung may questions kayo, sige, I will try to answer. Hindi. Panginoong Hesus ang Bible lang sasagot ng ating mga tanong. Lahat kasi ng tanong natin, kayang-kayang sagutin ng Bible yan. Whatever it is. So, titingnan natin sa Bible. Kung may mga questions kayo, tingnan natin kung ano yung sagot sa atin ng Panginoon. Don't worry kayo pag nag-aaral kayo on your own or may mga tanong kayo sa ano, just open the Bible. Alam niyo minsan meron kayong yung pagbukas, ano ba, meron kang gustong malaman or ano, pagbukas mo ng Bible, ano kaagad 'yon? Ituturo sa iyo ng Holy Spirit kung alin doon yung kailangan, aling passage, kung anong text yung babasahin mo. Just open it randomly, gaganunin mo lang, bukulat ng gano'n. Bigla mong makikita, ito pala yung sagot. That's how the Holy Spirit works. Ituturo niya sa iyo, siya yung magga-guide sa iyo kung saan mo makikita yung kasagutan ng iyong mga tanong. It is all there. Lahat ng tanong kayang sagutin ng Bible. Lahat. Okay? So hanggang dyan lang tayo. Anything you want to add or ano, you want to clarify? Wala. Wala kayong tanong. Malinaw ba? Ano, picture daw tayo. Open your ano. Je, Picture daw po tayo. wait, nag-ayos ng buhok si Celine. Ako din. Nag-ayos din ako. Magayos din ako. Adim. Wait lang po. Wait lang. Ayun, ano bang ano mo, J-Ann o Julian o Jayan. J-Ann, yun. Oh. Celine. Ano yung ayos nyo ng buhok Ako nga din. Walis na nakaraan. Ate Melissa. Jom, Sari Michelle. Okay na po. Magpipicture po tayo. 1, 2, 3. Thank you po. Yung mga naka-close yung cam, pwedeng ma-open po. Saglit lang. Ay, sige. Wala ata. Sige. 1, 2, 3, smile. O yung buhok. Po. Ayan. Thank you sa inyo ha. Okay. J-Ann, thank you ha. Thank you for joining. Tawag dito. Before we end, hindi ako magpe-pray. Ha? Ay, sorry po. Sige, before we end, ano lang, kasi last week wala tayo, hindi tayo nakapag-BS kasi umuwi kami, di ba? And wala rin kami nung
Hindi rin kami naka-join nung baptism nila Celine. But then, ang Panginoong Hesus, lahat naman yan may purpose. I was able to share the gospel doon na napakaraming tao. Halos gabi-gabi, araw, I was being inano ko ng Panginoon na magsalita doon. So, ah, maraming tao yung nakinig, and I'm praying, isama niyo rin sa prayer na touch sila ng salita ng Panginoon. Siguro every night ang mga taong andun, siguro almost 100 gano'n. So, papasalamat lang ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako nung courage, nung lakas ng loob magsalita, standing in front of maraming tao. At nagawa ko namang kapag-share ng gospel doon. Okay? So, salamat din sa prayers nyo, and I'm very thankful nga kasi kahit wala kami nung Saturday dun sa baptism is natuloy, and praise God, and thank you sa sa Panginoon dahil nakita natin yung pag-obey ng ating mga kasama dito sa ating group, Bible study group. So, yun lang. And okay, before we end, let us pray muna. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, salamat po again for this evening. Thank you po for the words na aming narinig. And thank you po sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. That you came to seek and save us. We did not come to you, we did not find you, but ikaw po yung lumapit sa amin, ikaw yung nag-approach sa amin, ikaw yung nag-invite sa amin, at ikaw din po yung gumising sa aming natutulog na espiritu, Panginoon. It is all because of you. And salamat po sa grace na ibinigay niyo sa amin. Yung salvation, yung gift of salvation na ibinigay niyo, Panginoon. That now we are enjoying yung peace sa puso namin, yung joy sa puso namin. We're enjoying the salvation na binigay nyo. Yes, it is hard to become a Christian, to be a Christian. Kaya marami yung tumitingin sa amin na hindi naniniwala sa mga sinasabi namin. They said, it is foolishness. But then for us, yung mga salita mo, Panginoon, it is napakasarap pakinggan. Ito po yung nagbibigay sa amin ng lakas ng loob sa araw-araw namin laban dito sa mundo, Panginoon. At yun po ang nag-guide sa amin. At itong salita mo, ang nag-encourage sa amin upang magpatuloy sa aming mga gawain para sa iyong pangalan, Panginoon. Muli, dear Lord, bless the hearts ng mga nag-join. Bless the hearts ng bawat isa po. And I'm praying na we will all continue sa pagmamahal namin sa inyo through your guidance, Panginoon, sa aming Bible study, at mas marami pa po kaming ma-invite para po makasama namin at ma-enjoy yung pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. At mas maintindihan pa namin yung mga gusto mo ipahatid sa amin, Panginoon. Muli, dear Lord, maraming pong salamat at ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank Good you po. night. Good night po sa inyo. See you next Thursday. Good night. Thank you, Nong. Good night Thank po. you. Good night. Good night po. Bye. Salamat.